Di ba? Eto na, mga kababayan. Posible daw na makauwi si Digong. Ito tayo ha. Makakauwi daw si Duterte. Oo. Duterte, makakalaya na. Nako, mga kababayan. Totoo ba to? Ito na. Ito. Na mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong murder as a crime against humanity na kinakarap niya sa International Criminal Court. At mula sa the Netherlands, saksi lahat, si Marie Zumali. Maris? Yes, Pia, kaalis-alis lamang ni Vice President Sara Duterte mula rito sa Scheveningen Prison kung saan binisita nga niya ang kanyang ama bago mag alas 2 ng hapon dito nang siya'y dumating. So more or less nasa mahigit isang oras din yung kanyang pagbisita sa kanyang ama at sinabi nga niya na maayos ang lagay ng kanyang ama. Nasa hospital part daw ng detention facility nananatili ang kanyang ama para laging mamomonitor yung kanyang kondisyon. At sinabi naman daw ng kanyang ama na mabuti ang kanyang sitwasyon sa loob. Katunayan, para raw hotel yung kanyang tinutuluyan sa loob ng detention facility na ito. Ang tanging kaibahan lang daw ay hindi siya makalaya o hindi siya makalabas. Very comfortable, control yung temperature sa loob at nakakakain din daw siya ng kanin. In high spirit nga ang dating Pangulo sa loob ng detention facility dahil ayon kay Vice President Sara Duterte, ang katunayan daw dyan ay na-charm niya yung mga tao sa loob ng detention facility. So the usual former President Duterte kung paano siya sa mga tao, na-charm din daw niya yung mga tao sa loob. At sinabi rin ng Vice President na pwede raw palang magpadala ng sulat sa detainees, gaya na rin ng kanyang ama na nakatanggap ng sulat mula sa isang Dutch couple. At doon nga ay pinaparating nila doon sa sulat na yon yung kwento rin ng isang saint na taga dito sa Netherlands at nakulong din daw dito sa detention facility na ito kung saan pareho daw yung sitwasyon na nakaranas daw ng injustice. So sa ngayon, ang sinabi raw sa kanya ng kanyang ama ay pinauuwi na siya. Pero sabi niya ay inaayos pa raw niya. Bago siya umuwi sa Pilipinas ay gusto niyang ayusin muna ang kanilang defense team. At sa ngayon daw ay bukod sa British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na itinalaga ng kampo ni Duterte na maging counsel niya, ay meron na raw iba pang kinakausap ng mga abogado itong si Vice President Sara Duterte. Katunayan yung isa sa mga ito ay darating daw dito sa The Hague. At oras daw na maayos ang defense team na ito sa ICC ay magwi-withdraw raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil ang nais daw ng pamilya Duterte ay ang gupunin nilang mga abogado sa kanyang defense team ay yung mga may karanasan sa ICC. So, wala. So, So, VP, are we waiting until September, or there's still a remedy that we're going to do? we're currently working on things for him. That's no nice. Because So, waiting pa ba daw hanggang September? Si Sara mismo nagsabi, no. So, ibig sabihin, hindi naaabot September. Makakalaya nga daw si Digong. Paano nga? Mahirap kasi kapag didiis ka, tapos bubo ka, tapos naniniwala ka. Ngayon, kung didiis ka, aasa ka ng aasa. Ang sabi una, March 28 makakauwi na. Wala. April 1 na ngayon. Wala pa rin. Di ba? Ito. so, VP, are we waiting until September, or there's still a remedy that we're going to do? We're currently working on things for him. That's no nice.
Because this is gonna happen like from here on until September. Everyone's gonna be here, so they don't want that. Like, the neighborhood here don't want that. Okay. That everyone will be here because it's a private like. I guess what is happening right now will make the ICC understand as well. Correct. Yes, that, yeah. they did. Diba? But then, Ngayon sasabihin ninyo, si Sara na mismo, tinanong ng reporter, BP, mag-antay ba tayo dito hanggang September? Sabi, no. Ginagawa na namin, inaayos na namin. Alam niyo, sa totoo lang, bakit? The more na nangako kayo na makakauwi si Digong nyo, the more na bubutasan at bubutasan namin kayo. Bakit? Nandito kami to educate the bobong DDS. Bakit? Mamamatay na lang yung mga hayop na yan, kabubuhan pa rin ang ipapamana nila sa angkan nila. Wala naman mga pera yan. Sino ba nagsabi DDS mayaman? Diba? The more na marami kayong pangako, the more na babaliin namin yung pangako na yan. Bilang vlogger, content creator, nagbe-base lang tayo sa balita. Nangako kayo, March 28, birthday ni Digong, uuwi siya. Saan? Doon pa lang bagsak na kayo. Sa 100 DDS na supporter ninyo, 7 na lang matitira dyan. Bakit? Yung 92 ka mga DDS, mawawala ng gana yan. Lalo na yung nakulong sa Qatar. Lalo na yung nakulong sa Qatar na 17. Pag hindi tulungan ni Digong yun, isusumpa si Digong na sana ikaw yung nandito, hindi kami. Kung ako yung DDS sa Qatar na naaresto, sasabihin ko talaga, putang inang pagsuporta na to. Akala ko Digong is for Filipino. You are not Filipino for nothing. So ngayon, pumunta ba si Sara? Pumunta ba si Digong? Pinuntahan ba kayo ni Pulong? Pinuntahan ba kayo ni Baste? Para makalaya? Nga. Kaya mga DDS na nasa Qatar, na nakulong, alam ko ang nasa isip ninyo ngayon, sinumpa nyo na si Digong na hindi makakalaya. Di ba? Kasi puro kayo paasa. Si Maharlika makakalaya na daw. Si Harry Roque makakalaya na daw. Si Sara ganun daw, hindi naaabot September. March 28 daw uuwi na sa birthday. Putang ina. Ano na naman palusot nila dito nung maraming DDS na nagsabi? Alam nyo yung binalita na makakalaya daw si Digong? Ito isa pa tong sa news na binalita na ang sabi Duterte makakalaya na daw. Ang daming nagsabi, paasa daw si Kaufman. Matagal na daw yung sinasabing ganyan makakalaya. Tapos ang nangyari, alam nyo lahat ng comment, paasa yung ano na yan, namimira lang yan. Ganon. Di ba? Parang si Banatbay, tingnan nyo si Banatbay, makakalaya na daw si Digong, putang ina. Ito, Banatbay. Magandang araw sa inyo mga banateros. Ito na nga, mukhang makakabalik na si Pangulong Duterte. Naku po, malupit Putang po. ina mo, Banatbay. Paliitin mo muna yung tabingi mong ulo. Makumulukuhin yung mga nanunood sa'yo. Paano makakalaya, Banatbay? Ikaw nga nagtago. Saan tayo? Alam nyo mga kababayan, itong nangyayari ngayon sa Dahig, talaga nga naman sinusubaybayan ng buong mundo. At isa sa sinusubaybayan at laging inaabangan ng mga media dito ay yung abogado ni Pangulong Duterte na Pinaasa kayo. Di ba? Yung abogado na pinaasa kayo. alam mo, ano siya, may pagkamataray siya, pero gusto ko siya. Kasi alam nyo, barado yung mga media. Putang ina, gusto ko siya. Parang mataray siya, binabastos mo pa. 'Di ba? Kaya nga minsan natatawa ako, Banatbay, supporter ka ba talaga ni Digong o sadyang sinakyan mo lang kasi kumikita ka? Yeah? Alam niyo ito mga DDS, maskin ako, aminin ko sa inyo, hindi naman talaga ako 100% na supporter ni BBM. Bakit? Nandito lang ako kasi gusto ko ng kaunlaran. 'Di ba sabi nga ni Banatbay,
Kapag ang tao, nakita mo ng may ginawang kabutihan, palakpakan mo. Pag may nakita kang ginawang mali, birahin mo. Ito sa totoo lang, huwag kayong maniwala sa mga DDS vlogger na mahal nila si Digong. Bakit? Hindi magbablog-vlog yung mga yan kung hindi kumikita. Sa tingin ninyo, kung walang sahod sa YouTube yan, kung walang bayad sa mga politiko na pinopromote nila yan, sa tingin ninyo, magpakapagod mag-live yan, tag-isang oras, take note, tignan nyo ako. Sa tingin nyo, kung hindi ako kumikita dito sa YouTube, sa tingin nyo, magla-live ako, gagastos ako ng internet, gagastos ako kuryente, Come on. Wag ganon. Hindi nyo ba alam na may nabalitaan ako si Banat Bay, munti ka nang lumipat kay BBM, hindi lang tinanggap? Take note. Lahat ng yan, nakikita kong personal, nakakasama ko yan. Munti ka nang lumapit kay BBM yan at bumaliktad. Ending, hindi tinanggap. Alam nyo naman si BBM, trinaydor mo na ako noon, magpapatraydor pa ako ngayon. No way. Di ba? Yung mga, alam mo naman yung mga media natin dito, may pagka may pagka pasensya na ho, pero ito talagang term na dapat itawag sa inyo mga bayaran at gago, di ba? Alam mo, Banatbay, kung ang media sa Pilipinas bayaran at gago, Banatbay, bakit SMNI nang nasuspended? Di ba? Kung ang media sa Pilipinas bayaran, ABS-CBN, TV5, GMA, CNN, ano pa? Net 25? Bakit SMNI ang suspended? Pag-usapan natin yan, meron akong matinding pasabog mamaya, na nakita at ipapakita ko at papaliwanag ko sa inyo. Pero bago po yan, ito munang interview ng ilang mga media dito sa abogado ni Pangulong Duterte, at dahil dito sa interview na ito, alam mo na natingin ko maganda talaga ang titulo nitong video natin is, alam mo, sa totoo lang, kung ano ang sasabihin ng abogado, huwag kayo agad-agad maniwala. Bakit? Sabi niya lang yan. Ikaw, ganito, example ko nagbibinta ka ng mangga. Kahit talong. Talong, nagbenta ka ng talong or mangga. Ngayon, anong gagawin mo para mabenta yung mangga at talong mo? Siyempre, kung ikaw matalinong buyer, siyempre titignan mo yung talong. Sisilipin mo yun kung may butas, may uod yan. Pag nagbenta ka ng mangga, siyempre kikilatisin mo yan. Kung maganda ang balat, masarap yan, malinis, walang uod yan. So anong sasabihin mo? Ma'am, huwag kang bumili sa mangga at talong ko, bakit may uod yan? Hindi ka ganun. Siyempre sabihin mo, yes, fresh yan. Matamis yan. Kahit hindi mo pa natikman. Bakit? May balat pa Di ba? Ganun ang abogado. Ganun ang abogado. Magbibenta ka ng negosyo mo, tapos sasabihin mo, bulok yan, may uod yan. Paano ka mabilhan yan? Di ba? Ganun ang abogado. Siyempre, sasabihin ng abogado, magaling ako, makalaya na. Bakit? Para siyempre, di ba? Walang nagbe-business nang hindi nagpo-promote. Sales stock lang, okay na yun. Di ba? Kayo, paniwala kayo, wala pang ang hearing, September pa, sasabihin nyo, makalaya na. Lukuhin nyo, lilang nyo. Oo. Sabi nga ni, lukuhin mo, lilang mo. Ay, Diyos mio, Marimar. Hindi pa nagkaroon ng hearing, sabihin ng abogado, makalaya na. Tapusin nyo muna yung hearing, tsaka kayo maniwala. Kasi pinaasa yung Pilipinong DDS. Kaya nga kung ako DDS, sa 100 DDS na nood sa akin, pag natauhan yan, 7 na lang matira dyan, babalik doon sa DDS. Yung 92 dyan, mawawala. Bakit? Tignan mo, araw-araw, libo-libo nanonood sa atin. Yung mga nanonood sa atin dyan, 30% dyan DDS, 70% dyan loyalista at kakamping. Yung 30% na yan, bukas makalawa, 5% na lang. Yung 25 nagising. Bakit? Araw-araw kang pupunta ng Netherlands. Ito mga DDS. Pupunta ka ng The Hague sa Netherlands. Babiyahe ka ng 2 oras para susuporta kay Digong.
Mag-absent ka, pagod ka, pag uwi mo sa trabaho mo, sa amo mo, magkuskus ka ng kubeta. Magbantay ka ng matanda, maghugas ka ng tae, magpadede ka ng bata, maglaba ka ng damit, maglinis ka ng bahay, magsaing. Diba? Tapos, pupunta ka pa ng dahig. Tapos, sasabihin ngayon ni Sarah, ni Harry Roque at ni Banatbay ni Maharlika, makakalaya na si Digong. Tapos, syempre, bukas babalik ka ulit. Makakalaya na si Digong. So, bukas, babalik ka na naman ulit. Makakalaya na si Digong. After 1 week, 2 weeks, sasabihin mo sa sarili mo, utang ina, niluloko na ako nito. Magkano pamasahe mula sa dahig papunta sa trabaho ko? Tapos pabalik-balik ako dyan, hindi naman nakakauwi. Unang pangako, March 28, uuwi sa birthday. Ngayon papangako nila, September, makakalaya na. Wala pang September, napakalayo. 5 buwan, 6 na buwan ka mag-antay dyan, pabalik-balik sa dahig. Itigil mo yan. Ipunin mo yung pinamasahe mo sa loob ng 6 na buwan, pabalik-balik sa harap ng dahig. Ipadala mo sa pamilya mong nangangailangan. Nandun yung anak mo nag-aaral. Nandun yung bahay mong butas ang bubong. Nandun yung asawa mong sugarol, babaero, adik, lasinggero. Padalhan mo yun. Hindi yung pabalik-balik 6 na buwan. Araw-araw ka ba biyahe? Mula sa dahig papunta sa trabaho mo? Sa tingin mo hindi mabubwisit yung amo mo niyan? Instead na itrabaho mo doon, sabihin ng amo mo, where are you going na naman? Are you around where? Di ba naalala nyo yung Pinoy, sabi niya, nagpaalam ako sa amo ko. 3 days ako may lagnat. Tapos pagka 4 days, okay na ako. Diba? Kaya sa inyo mga DDS, isipin yung mabuti. Tapos sasabihin niyo zero remittance. Pag hindi kayo magpadala, zero remittance. Hamonin niyo sa gobyerno yan, zero remittance. Huwag kayong magpadala. Ngayon, hindi naman ang gobyerno ang magugutom. Bakit? Hindi lang naman kayo ang Pilipino na nasa Pilipinas. At tandaan ninyo mga DDS, hindi sa 120 million Pilipino, hindi kayo lahat DDS. Kung hindi kayo magpapadala, hindi naman pamilya namin magutom. Pamilya nyo. Di ba? Hahamunin yung gobyerno, zero remittance. Ngayon, pag hindi kayo magpapadala, sinong pamilya magugutom? Anong pambayad mo sa kuryente? Tubig, bahay, pangkain, pangsugal ng asawa mo, panglasing, pangbabae, pang-adik. Diba? Hindi Pilipino at hindi presidente ang magugutom. Pamilya ninyo. Di ba? Ganun lang. Speaking of magugutom, dito tayo sa bigas. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Tapos na tayo dyan. Pagod mag-explain.